and shit is about to hit the fan. Ika nga sa kasabihan sa English, ano? Sa paglabas daw di umano ni Zaldico, hindi ko pa po kumpirmado ito, but it's been circulating in the net and social media na si Zaldico ay nagpahayag na ng kanyang partisipasyon dito sa mga budget insertions at saka sa mga flood control projects. And guess what, diba? It's now in the doorsteps of Malacanang. This is exactly what we've been telling you. Kaya pine-prevent nila na si Martin Romualdez ay madamay dito. It has to end with Zaldico. But Zaldico knows what's at stake here. I think kung totoo man na nagsalita na siya, it's because Zaldico knows his life is in real danger. Kung may mga pagtatakpan at mga ayaw madamay dito at ang gusto nila matapos ang kwento kay Zaldico, totoong kailangang mawala si Zaldico. Because if Zaldico is gone, then the story is gone. Pwede na siyang gawan ng kung ano-ano mga kwento at sabihin na sa kanya lang talaga nagmula ang lahat ng ito. But I think Zaldico now knows that he is in serious danger. At ito na nga po yung sitwasyon ng ating bansa sa kasalukuyan. This has got to be the biggest scandal since nung kay Erap Estrada. Mas malaki pa ito kaysa doon sa skandalo kay Erap Estrada, or yung ZTE deal nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. I think right now Malacanang is in panic. The Blue Ribbon Committee is in panic. Yung kanilang mga plano ay biglang nawala. Just yesterday, nagpapahayag si Senator Amy Marcos ng pagkabahala niya tungkol kay Orly Gutesa, na baka nga ay bumaliktad na daw itong si Orly Gutesa. Well, kaya ko po ikinuwento sa inyo noon, natatandaan ninyo yung series ko sa Kuratong Baleleng, is because para maintindihan ninyo kung ano yung nagaganap sa mga investigasyon na kagaya po niyan dito sa Senado. And with Ping Lacson at the helm of the Blue Ribbon Committee, sa totoo po, wala po talaga akong katiwa-tiwala na mayroong katotohanang mararating yan. Kasi nga po, alam niyo yung kasabihan natin mga Pilipino, ay, napanood ko na yan. Napanood ko na ito noon sa Kuratong Baleleng. I knew how the story for those who testified against Ping Lacson ended. Eventually, they disappeared. For whatever reason, sa mahalaga, they're now gone. Si Zaldico, they wanted him to be gone at pinaalis talaga siya sa Pilipinas, and they never wanted him to return. And the only way that he will not return for good is that if he will be eliminated. Sino may mga interes na ipatumba si Zaldico? Siyempre, sino ba ang makikinabang kung si Zaldico ay hindi na magte-testify? Now, this revelation of Zaldico, again, dahil hindi pa mahirap po kasi magtiwala ngayon sa mga videos, you don't know what is the truth or what is AI, but I saw it being carried by the mainstream media also. I saw it sa News 5 that supposedly Zaldico has issued as a statement. And this will be a turning point in this story, because now yung storya na sinasabi ko na pine-prevent nila na makarating ito sa pintuan ng Malacanang. Si Gutesa, malapit-lapit na siya doon sa pintuan ng Malacanang. Isang kalye na lang ang pagitan. Ando na siya sa Malacanang. But this time, this revelation of Zaldico is all about Malacanang. It is about the participation of the President, that he knew all along all of these budget insertions. Na yung mga pinagsasasabi niya sa atin, alam naman natin ito na puro kasinungalingan yan. But now, if the testimony of Zaldico is true, here is concrete and solid proof na ang pamahalaan na ito talagang walang ginawa sa atin kundi ang lokohin tayo, pagnakawan tayo, at ngayon pagtakpan ng lahat ng kanilang mga ginagawa. With all of this is a slap in the face of the Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Ping Lacson, ni Tito Soto,
ang ICI at lahat ng mga miyembro ng Kongreso at pinilit na pagtakpan ang lahat ng ito, ng pangyayari na ito. Alam nilang lahat ito kung anong nangyayari. And now, the truth is out. And we're just a few days away na with the scheduled massive rally that is scheduled in Quirino and in the People's Shrines, sa EDSA Shrine. I think yung itsura ng lahat ng ito ay magbabago. It will change the complexion of how this is going to happen. Kaya sabi ko sa inyo, kapitbayan, I've told you before, paulit-ulit ko sinasabi, this is gonna go down very fast. Mabilis po ito mangyayari because nakita na natin ito sa history. The writings are all over. Writings are on the wall already. At nakita na natin na mangyayari na nga itong mga ganito. They cannot hide Zaldico for long. And they cannot hide the truth for long. Eventually, the truth like water will find its way out. And it's now coming out. Kaya, in a few more minutes, a few hours after this, makikita nyo mag-explode lalo ang social media. Malacanang will again try to do their thing. Sina Claire Castro, create a spin, twist this, at paikutin ang storya nito. But I think as the day goes by, palinaw ng palinaw ang storya. I'm just praying that Orly Gutesa is still okay and his family. Gaya na sinasabi ni Senator Amy Marcos. Let us pray for Orly Gutesa. His people have stood up and they are now in trouble. Nakita po natin yan sa maraming mga investigasyon na lalo na pag dyan sa Senado at hindi mo kakampi itong Senado at meron silang pinagtatakpan. Eventually, sila ang mga napapahamak. Yung mga whistleblowers, sila ang mga napapahamak. And this should not be. Dapat nagkakaroon ng proteksyon itong mga tao na naglalakas ng loob na i-reveal kung ano ang totoo, kung ano ang tama. And so, let us pray for the nation and continue to participate, continue to engage. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, mahirap makialam ang taong walang alam. At least now, you know. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.